Sumaling po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel na ito, The Assembly of Yahweh. Tayo po ay live ngayon dito po sa Facebook. Alas 9 na po ng umaga ngayon dito sa atin sa Pilipinas. At ngayon po ay April 13, araw po ng linggo, 2025, no? Para po doon sa kabatiran ng marami. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. At ang ating pong paksa sa umagang pong ito ay hinggil po doon sa Galacia 5:14, no? Sabi ho dyan, sapagkat ito ang buod ng kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So muli po, magandang umaga sa lahat at pakishare na po nitong ating live dito sa Facebook. Doon sa ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo, marahil sa kanila ay medyo alinman sa dalawa, madaling araw o gabi pa. So hindi ho natin sila makakasama. So lahat lamang po dito sa atin sa Pilipinas at doon sa mga kasing oras natin. Ayan. Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Lisa Indinibli Corsiga, Sister Gina Macar. Ayan po ang ating yan ho ang ating yung ipinost ko dun sa ating GC. Yan, mabubuksan lamang ho natin pag nag-live na ako. Hindi ho talaga mabubuksan yan hanggat hindi ako nagla-live. Sister Elizabeth Dens, magandang umaga ho. So, umpisa ho natin ang ating pong paksa. Tayo ay meron lamang 25 minutos o Kung lalobe, naabutin tayo ng 40. O yan, katulad ni Sister Chris de la Cruz Kim. O, nasa Korea ho yan. Halos yung oras na natin at sila hindi magkalayo. Troy Corsiga. Yan. So, yan. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Brad Sam Brotoni, Brad Edmundo Umali. Ayan. Kasama na po natin. Magandang umaga, Sister Chris de la Cruz King. So, dito, yun daw kung nakalagay kasi dyan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, no? Sabi niya, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa makatuwid ay ito, ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam niyo bang napakaraming tao ang hindi ko nasusunod dito, itong salitang ito. Kalimitan lalo tigit doon sa mga relihiyon, talagang hindi nila natutupad. Marami ho naman talaga na hindi naman talaga sumusunod dun sa kalooban ni Abay Hawa. Individual, yung iba wala namang relihiyon yung iba. Yung iba naman maraming mga tao na may kanya-kanyang relihiyon. Ayan, Brad Noli Tungkua, Brad Sam Rotoni, Sister Lolita Corsiga. Ayan. So, makikita natin na hindi ho talaga naman nasusunod. Biski nga ho doon sa panahon nung nangangaral si Yahweh o yung Kristo nung unang siglo, yung mga eskriba at mga paraseyo, marami sa kanila ang talagang hindi naman nakatupad doon sa kautusan na yan. Kung titingnan natin, isang simpleng kataga salita pero hindi ho talaga natutupad. Hindi nagaganap. At may papansin lang po tayo doon sa Galacia 5:14 yung ating pong paksa. At dito sa isang talata sa Marcos 12:28,
Ano ba yung pinakamahalagang utos doon sa panahon na nangangaral ang Kristo? Sabi doon sa 28, may isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikinig ng pagtatalo nila. Napakinggan nila niyang mahusay ang sagot ni Yahushua. Kaya lumapit siya at nagtanong din. Itong nagtanong na ito, tagapagturo pa ito ng kautusan. Ano po ba ang pinakamahalagang utos? Sumugot si Yahushua, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan niyo mga taga-Israel. So, kaya nga, sabi nga natin, talaga ang pangangaral niya doon sa mga taga-Israel, sa mga Israelita. Ang Panginoon nating Diyos, ang natatanging Panginoon, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa dalawang ito. So, doon pa lang makikita na natin na sabi niya, wala nang ibang higit na utos. Sabi niya. Ano ho? Ayan. Sinabi ng tagapagturo ng kautusan, tama po kayo, guro. Totoo ang sinabi niyo na iisa lang ang Diyos at wala nang iba. At kailangan mahalin siya ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at kailangan ding mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Higit na mahalaga ito kaysa lahat ng uri ng handog na sinusunog at iba pang mga handog. Yun nung sa kanila kasi, sa mga Hudyo, talagang naghahandog sila eh. Naghahandog sila ng mga hayop, no? Sabi niya, dito kahit nga 1,000 tupa o 1,000 baka ang ihandog mo at hindi mo rin sinusunod si Abay Hawa, wala rin saysay, wala rin kabuluhan pala. Kasi ang sabi niyan, kailangan ding mahalin ng kapwa at tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, higit na mahalaga ito kaysa sa lahat ng uri ng handog na sinusunog at iba pang mga handog. 34, nang marinig ni Yahushua na may katuturan ang mga sagot nito, sinabi niya rito, doon sa tagapagturo ng kautusan, malapit ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Nakuha niyo po ba yun? Sabi niya, malapit ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kasi nasabi niya na dapat talaga ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Pero ang tanong, nasusunod ba naman ng mga tao yung sinasabi niya na ibigin mo ng buong puso? Hindi po eh. Yun ang nakakalungkot na hindi talaga ho nasusunod ng mga tao yung ibigin siya ng buong puso, ng buong lakas. Kasi ang prioridad o pangunahing ginagawa ho ng tao ay yung sa panglaman. Siyempre, pagka panglaman ang prioridad mo dito sa buhay na ito, hindi mo talaga siya may iibig na buong puso. Maaring sabihin mo na bukang bibig mo lamang na meron kang Diyos katulad ng mga relihiyon. Meron silang mga tinatawag na Diyos pero hindi naman nila kilala kung sino yung Diyos na yun. Hindi nila kilala kung sino yung Diyos na nag-uutos sa kanila o nag-uutos sa kanila kasi lahat ng ginagawa nila ay hindi naman talaga utos ni Abay Hawa. Hindi ho eh. Tapos doon sa ikalawa, sinasabi niya na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo. O pangalawang tanong, naibig ba ng mga tao yung kanilang kapwa? Hindi rin ho eh. Hindi ho nila naiibig. Hindi naiibig ng mga reliyon yung kanilang kapwa. Kasi kanya-kanya ho eh. Paano yun, Brad? Yung ginagawa ng mga miyembro na pag-aabuloy, pagbibigay para makapagpatayo ng kapilya, para sa mga ministro, para sa mga pastor. Ano yun? Wala akong saysay yun. Kaya nga sinasabi nga ho dito, sabi mismo ng Kristo, sabi niya, sabi niya dito, sa 33, 12:33 ng Marcos, sabi niya, kailangan mahalin siya ng buong puso, ng buong pag-iisip, sabi nung tagapagturo ng kautusan, at ng buong lakas, at kailangan ding mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Higit na mahalaga ito kaysa lahat ng uri ng handog
Ibig sabihin, kahit na ihandog mo na yung maghandog ka ng maghandog at hindi mo rin naman siya naiibig ng buong puso, wala rin say-say yung paghahandog mo eh. Diba? O diba, nagbigay ka ng 1,000,000 para doon sa kapilya, para doon sa simbahan, para doon sa katedral, pangtulong doon sa pagpapakain, pantulong doon sa sabihin natin mga nasunugan, mga nabagyo. Pero hanggat hindi mo siya naiibig ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa, walang saysay. Walang saysay ho yung ginawa mong paghahandog. Kahit na 1,000 tuba pa yan na susunugin mo, walang saysay hanggat hindi mo siya naiibig ng buong puso. Eh bakit Brad? Paano mong nasabi na hindi nila naiibig ng buong puso? Totoo naman ho eh. Diba? Una, kilala ba nila si Abayawa? Hindi. Ibang Diyos ang iniibig ng marami ho. At ang kalimitan nga ho, yung Diyos na iniibig nila ay yun ho mga kanilang founder. Hindi ho si Abayawa. Brad Wilfred Betes, magandang umaga. Shirley Bandoho Abrera. Ayan. Ibig sabihin lamang, hindi talaga na nasusunod ng maraming tao yung pag-ibig sa kanya ng buong puso. Kasi hindi naman nila kilala si Abayawa. Tingnan ninyo, laban ang banal na kasulatan sa lahat ng mga reliyon. Kalaban ng Ebanghelyo, lahat ng reliyon. Lahat ng reliyon, ha? Wala ho tayong itinira. Lahat ng reliyon, kalaban ng banal na kasulatan, kalaban ng Ebanghelyo. Lahat. Kaya noong sa Israel, ang sinasabi nga ho dyan, katulad, yung mga nag-aayuno, tingnan natin doon sa Isaiah, meron sinasabi dyan. Sabi niya, sa Isaiah 58, sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo ng malakas na kasing lakas ng trumpeta, huwag niyong pigilan, sabihin niyo sa aking mga mamayan sa lahi ni Jacob. Ito, yung sinasabi ko sa Israel ito, ang kanilang mga kasalanan at mga pagsuway, dumudulog sila sa akin araw-araw at tila gusto nilang malaman ang aking mga pamamaraan. Kung titingnan, para bang isa silang bansang matuwid at hindi sumusuway sa mga utos ko. Ipinakikita nila na parang gustong-gusto nilang lumapit sa akin at humingi ng matuwid na hatol. Sinasabi pa nila sa akin, nag-ayuno kami pero hindi nyo man lang pinansin. Nagpenitensya kami pero binaliwala ninyo. Halimbawa, isang halimbawa ko yan, katulad niyan, ngayon araw ho ng palaspas o linggo ng palaspas sa mga Katoliko. Libu-libong mga deboto ang doon sa mga simbahan, sa baklaran, magpapabindisyon ng kanilang mga palaspas. Ito sinasabi ni Isaias, sabi niya, ipinakikita nila na parang gustong-gusto nilang lumapit sa akin at humingi ng matuwid na hatol. Sinabi pa nila sa akin, nag-ayuno kami pero hindi nyo man lang pinansin. Nagpenitensya kami pero binaliwala ninyo. Ang totoo, habang nag-aayuno kayo, ang sarili nyong kapakanan ang inyong iniisip. Pero mo habang nag-aayuno ka, sarili mong kapakanan ang iyong iniisip. Sabi niya doon sa mga taga-Israel. Inaapi ninyo ang inyong mga manggagawa. Nag-aayuno nga kayo, pero nag-aaway-away naman kayo. Nagtatalo at nagsusuntukan pa. Huwag ninyong iisipin na ang ginawa ninyong pag-aayuno ngayon makatutulong para dinggin ko ang inyong dalangin. Kapag nag-aayuno kayo, nagpepenitensya kayo, yumuyuko kayo na parang damong kugon. Nagsusot kayo ng damit na panluksa at humihiga, sabo. Yan ba ang tinatawag niyong ayuno? Akala ba ninyo'y nakalulugod iyon sa akin? Ang ayunong makapaglulugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Pigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan. Yun ang dapat Nag-ayuno ka nga, naghandog ka nga, nagbigay ka nga ng ikapo. Nagbigay ka pa ng abuloy.
Pero, sabi niya, tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan, pairalin ninyo na ang katarungan, palayain ninyo ang mga inaalipin, at ang inaapi ay inyong tulungan. Bigyan ninyo ng pagkain ng mga nagugutom, patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan, bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit, tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Tanong, ito para sa Israel, ano? Pero sa atin, nangyayari kay Aho ito? Hindi ho eh. Hindi ho. Siguro may ilan, pero yung sasabihin natin, yung sa kalahatan, siyempre, lalong-lalo sa reliyon, puro kapaibabawan. Dito pa lang makikita natin. Ganito rin ang nangyayari sa panahon natin. Nag-aayuno kuno, nagpa-fasting, biyo ba? Pero punong-puno ng kasamaan. Kaya sabi niya, bigyan ninyo ng pagkain ng nagugutom, patirahin ninyo ang sa inyong tahanan ng mga walang tahanan. Mabigat ito. Pero mo, patitirahin mo sa iyong tahanan, yung walang tahanan. Hindi ba? Ano pa? Sabi niya dito, bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit, tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Kapag ginawa niyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan, na parang bukang liwayway, pagagalingin ko kayo agad. Ako ang inyong Diyos na matuwid, ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Parang sa pagbasa ko dito kay Propeta Isaiah sa panahon ng mga taga-Israel, at kung ilalagay nga natin dito sa panahon natin ngayon, nakakapanlumo. Kasi pag inisa-isa na ho natin yung sinasabi niya, mukhang wala makagagawa eh. Maliban talagang magkaroon siya ng banal na espiritu. Na magawa niya yung bagay na yan. Pero mo, yung magpapatuloy ka sa tahanan mo. Napakabigat, kaya nga ho yung paksa natin doon sa Galatia 5:14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatindi ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Minsan kasi ang nagiging hadlang para maibig yung kapwa ay yung sinasabi nilang kahirapan. Paano kung Brad maiibig yung aking kapwa? Ako mismo sa sarili ko, hirap. Siguro, hindi lang natin talaga naiibig si Abay Hawa ng buong puso. Alam niyo bang kapag naibig natin ng buong puso si Abay Hawa, susunod na ho yun eh. Kaya nga lang, katunayan yun na hindi natin maibig siya ng buong puso. Kaya naging katuwiran ng marami, Brad, mahirap ako eh. Wala akong maitulong. Isang kahig, isang tuka ko. Bakit naman ho yung isang babaeng bao na nakapagbigay pa ng 2 lepta, na yung buong ikabubuhay niya ay naibigay pa niya? Diyo ba? Doon lang makikita natin na pagka talagang ikaw, naibig mo ng buong puso si Abay Hawa, tupalo yun. Walang sasabihin. Kasi kinakailangan nating ibigin yung ating kapwa. Kasi utos yan eh. Kaya nakita ho natin na talagang marami ho ang hindi maliligtas. Lahat ho ng reliyon, hindi na ho maliligtas yan. Maliban na lamang, alisin ni Abay Hawa yung mga tao dun sa reliyon, ilagay dun sa kapulungan. Nakatulad ng ginawa niya kay Pablo, ginawa sa atin. Ganon siguro ang mangyayari. Pero yung mananatili ka at abutin ka na ng kamatayan sa reliyon, kasi hindi mo na rin magagawa na ibigin mo siya ng buong puso eh. And then, hindi mo na rin magagawa na ibigin mo ang iyong kapwa. Kasi ang gagawin mo, pagka hindi mo naiibig si Abay Hawa ng buong puso, dadayain mo na lamang ang iyong kapwa.
lolokohin mo na lang siya, magsisinungaling ka na lang sa kanya. Kaya sinasabi nga ni Pablo dun sa Roma, sabi niya, sa 13:8, huwag kayong manatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga kautusan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. Doon lamang sa salitang pag-iimbot, marami nang hindi nakatupad dito. Ano yung pag-iimbot? Yung kasakiman. Hindi ba? Imbutin mo yung pag-aari ng iyong kapwa. Hindi ba? Kasi nga, ang alibay ng marami, bro, nahihirap ako eh. Yun ang naging alibay. Kasi pag kami, pag gusto kasi, may paraan eh. Pero pagka ayaw, ang daming dahilan. Marami yung dahilan, yung kasabihan nga ng tao. Pag gusto, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Kasi nga, wala nga yung pag-ibig ng buong puso kay Abay Hawa. Ibigay mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Marami yung hindi nakagawa. Itong ginagawa nating pangaral na ito, kung hindi natin naiibig siya ng buong puso, magagawa kaya ho natin ito. Bawat isa sa atin, araw-araw na tayo nakakapakinig, and then may Sunday pa. Diba? Kung yung iba nga ho minsan lang sa 2 linggo bago makinig eh. So doon pa lamang kitang-kita mo na. Pero kung ikaw ay isang aktibo na inibig mo ng buong puso si Abay Hawa, abay kahit araw-araw ko yan, talaga makikinig ako, di ba? Iisang tabi ko. Kasi yun nga sinasabi natin, ano ba ang priority? Ano ba ang priority ng tao? Si Abay Hawa ba o yung panglaman? Kaya hindi natin nakikita yung sinasabi niya. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Ay, hindi natin nakikita yun. May ilan, no? Pero sasabihin mo yun sa kabuuan, in general, wala ho. So, maliwanag kaya sabi niya, doon sa 13 ng Roma, sabi niya, ang mga kautosan, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at iba pang mga utos ay napapaloob sa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Pag nagmahal ka sa iyong kapwa, hindi mo siya lulukohin. Hindi ka mag-iimbot ng kanyang pag-aari. Diba? Ang focus mo talaga ay si Abay Hawa dahil naibig mo siya ng buong puso. Pero pagka hindi mo naibig si Abay Hawa ng buong puso, iisang tabi mo si Abay Hawa, yun na. Kaya yung Isaiah 58, hindi lamang mo para, sa nakita ko, hindi lamang para doon sa mga Israel. Kung titingnan natin yung ginawa ng mga Israelita at yung ginagawa ng mga tao sa panahon natin, ganyan-ganyan din eh. Parehas din eh. Nag-aayunok kuno. Di ba? Pero anong ginagawa ko? Hindi nila nasunod dito. Sabi niya, 58:6 ng Isaiah. Ang ayunong makapagpapalugod sa akin, sabi ni Abay Hawa, ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan. Number 1, pairalin ninyo ang katarungan. Number 2, palayain ninyo ang mga inaalipin at ang inaapi ng inyong tulungan. Number 3, bigyan ninyo ng pagkain ng mga nagugutom, patirahin ninyo sa inyong tahanan ng mga walang tahanan, bigyan nyo ng damit ang mga walang damit, tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Pero mo, tutulungan mo yung iyong mga kaanak. Sasabihin ng marami, Brad, sa amin nga lang, kulang pa eh. Kasi nga, hindi naibig ng marami si Abay Hawa ng buong puso.
Kaya ang nangyari ho, pagka hindi mo na naiibig si Abayhawa ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa, doon na ang dami mo ng alibay sa buhay mo. Hindi mo na masusunod talaga. So marami ho talaga ang hindi maliligtas. Lahat ng reliyon, hindi na magkakaroon ng kaligtasan. Bakit? Niloko nila yung kanilang mga miyembro. At pati naman yung mga miyembro, naglulukuhan na rin sa kanyang mga kapwa. So wala talagang maliligtas. So yun po mga kapatid, loobin po ni Abayhawa na magbigay sa atin ito ng isang malawak, mas malalim na pagkakilala kay Abayhawa. Kasi pagka naibig natin si Abayhawa ng buong puso, tupalo, may ibig na natin yung ating kapwa. Ano? Hanggat hindi natin naiibig si Abayhawa ng buong puso, hindi natin maiibig ang ating kapwa. Alam niyo minsan, doon sa nangyayari, bakit yung tulong ng maraming tao, kalimitan, kung kailan meron kang sakit, kung kailan patay ka na, yung ba mga panahon na kung saan parang huli na lahat? Di ba? Naghihingalo ka na, at talagang umaapaw ang tulong. Pero pagka yung medyo hihinga-hinga ka pala, nakakalungkot ho yung ganong sitwasyon. Para bang kinakailangan tayo mo muna na tumigil na yung paghinga niya at saka katutulong. So nasa inyong pag-ibig sa ating kapwa. Nasa inyong pag-ibig kay Abayhawa. Kasi yung nag-utos na ibigin mo yung iyong kapwa, hindi mo minahal. Hindi mo siya minahal ng buong puso, hindi mo siya minahal ng buong pag-iisip. Kaya hindi mo natulungan yung iyong kapwa sa panahon na siya'y nangangailangan. At take note ha, sabi nga di ba, dun sa Galatia, malimit na rin natin itong basahin. Sabi niya, sa 6 ng Galatia, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Di ba? So yun po mga kapatid, dobin po ni Abayhawa. Sa umagang ito ay nagkaroon tayo ng mas malalim pa, mas malawak na pag-unawa, pagkakilala kay Abayhawa. Na hanggat hindi pala natin naiibig si Abayhawa ng buong puso, talagang yung kapwa, hindi talaga pala mangyayari na maibig natin siya. Pero kung naibig na natin si Abayhawa, tsak, maiibig natin yung ating kapwa. And then siyempre, susunod yung ating sarili. Kasi yung sarili natin, ang pag-ibig sa sarili natin, spiritual masunod natin si Abayhawa. Kasi iba naman ang meaning ng pag-ibig sa sarili. Yung pag-ibig sa sarili, awang-awa siya sa sarili niya, gusto niya re-regaluhan yung kanyang sarili. Laging puro sarili, puro sarili. Walang iniisip kundi puro sarili. Magkaiba ho yun. Sa spiritual, pag sinabing pag-ibig sa sarili, natural, naibigin mo muna si Abayhawa ng buong puso, ng buong lakas, kasi pagka naibig mo yung si Abayhawa ng buong puso, natural, may ibig mo yung sarili mo na hindi ka na nagkakasala. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. So, muli po, maraming salamat. At loobin po ni Abayhawa sa susunod na linggo, kung lulobin, muli tayo magkita-kita dito sa Facebook Live. No. Gandang umaga ho sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama. Yan. Tingnan nga natin. So, ayun. Marami na akong binasa kanina, no? Ayan. Bradnell Umali, Melchor Pasis, Emiliano Umali, Sister Shirley Reverisa. Ayan. Kanina nakapagbasa na ako, no? So, sana wala akong nakaligtaan na basahin.
Sister Elizabeth din, Sister Macargina, so ayan, Brother Edmundo Umali, Lisa Indinibli Corsiga, Sister Loren Paulan Fernandez. Muli po, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kaunanang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at pagpalain ni Abay Hawa higit sa lahat sa mga bagay na pang-spiritual. No? Ayan, sana wala akong nakaligtaan. Brad Milcher Pasis. Muli maraming salamat. Tayo po ingatan ni Abay Hawa sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi dito sa mundong ito. Muli, maraming salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat.